pakinggan natin ha. At tingnan ninyo yung sinabi ni Pulong. At dito mo malalaman na ayaw ni Pangulong Duterte. At may tila merong konting disappointment. Kung hindi man galit, disappointment sa part ni Pangulong Duterte na ibinibenta yung bahay. Tarong ang iyang kuan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Oh. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit dito? Kasi na-fail daw niya, sir. Way gana kaon. Mogya po ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe. Sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security. Usay, di mo bangon, kapoy. Oh. Grabe, no? Nakakaawa si Pangulong Duterte. Na-istoryahan daw yung mga security. Sinabi daw sa kanya na parang walang gana, laging pagod eh. Paano mapapagod? Wala namang ginagawa. Kasi nga, yung state of heart eh, yung depression. Sabi ko sa inyo eh, si Pangulong Duterte, mahal yan ng bayan natin. Strong yan. Pero syempre, dadapuan at datapuan ng depression yan. Diba? Dadapuan po yan. Syempre, dahil nga naman na yung kanya na lang family, eh hindi naman pwedeng 24 oras. Tapos pakikialaman pa yung mga jowa. Hindi ako bibuisit ako sa totoo lang. Sorry to say nabibuisit ako. I mean, wala akong pakialam sa awayan nilang mga jowa eh. Pero, pati ba, I mean, bakit mo Yun na nga lang yung kung, ako sa akin lang kung yun na magpapaligaya sa tatay ko, halimbawa, ay kahit 10 pa yan. O kahit 30, iba-iba kada araw, ibibigay ko. At kung mag-away-away sila, hindi ko nakakalkalin, importante masaya tatay ko. Hindi, you understand what I mean? Para bagang, pati ba yan, pakikialaman mo for the sake of your views? Hindi ba? Para lang sa content, kakalkalin nyo yan? Hindi, ako nga naniniwala ako, it's not just for the content eh. For the content kaya? O for the money because you are paid para awayin yung ibang mga jowa? Di ba? Kasi kung ikaw talagang tunay na Duterte supporter at walang nagbabayad sa'yo para guluhin itong mga magjojowa, hindi ko guguluhin yan. Ba't ko guguluhin? They were functioning nung nasa labas pa si Pangulong Duterte na wala namang gulo. They were functioning well. Ibig sabihin, may araw sila. Yun ba? Huwag na natin anuhin. May kanya-kanya silang araw. Diba? Sino lang ba nagkaganito ngayon? Matod pa niya, mo doon ay, naanad na daw siya sa iyahang kahimta nga ublo. Nasa loob. Ublo. Mo na sulti ublo. Sir, na ba siya mga gusto ipahiwatig sa itong mga kababayan, sir, all over the world? Ipahiwatig? Ikaw naman? Para mo namang ginawang buhay pa si sir. Joke lang, Alvin. Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo kung pangutan na, huwag na siya message kay tungod lagi po ninyo. Salamat sa suporta. Unya, ayaw na lang daw kay isang problema ha. Huwag kayo magagalit kung mali yung translation ko. Si ChatGPT po nag-translate niyan ha. Nag-effort na nga, pagagalitan nyo pa. Wag ganun ha. Imahan na lang daw yung mga kaugalingon kay kung maugi daw niyan destiny, maugi na yan destiny. Pwede ba na ako i-question tong sa nako, ayan na. Ikaw talaga, Alvin. Kaya kayo nag-aaway kasi tinanong mo pa alam mo na ngang yan ang bentahin nila eh. Ikaw talaga, oo. Yes, of course. Naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang gipanguntahan na po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo. Dinala ko sa ibang usapin muna kasi alam mo na, medyo depressed. Gusto ko magsalita pero ayoko. Pero okay lang ba? Hindi kasi kung sinabi ko na kasi sa inyo yan eh. Sinabi ko na kasi sa inyo yan eh. Yan hindi ko maintindihan. Hindi kayo naniwala sa akin eh. Hindi kayo naniwala eh. Akala nyo lang, galit lang ako dun sa tao. Sinabi ko na sa inyo na bruhay ang animal na yan eh. Na may tama sa utak yan, sintu-sintu na yan eh.
Sinabi ko na sa inyo yan noon. Gagalit kayo sa akin, di ba? Nagagalit pa kayo sa akin. Ganyan-ganyan kayo. Ngayon, hindi kasi alam mo, kaya hindi ko rin maano itong grupo nila Joey. Sa totoo lang, kasalanan nyo yan eh. Sa totoo lang kasalanan nyo yan. You empower her. Yun na ito, dederechoin ko na kayo. Dahil sa inyo, in-empower nyo yung tao. Binild up din nyo kung ano-ano sinabi ninyo na kesyo, malakas sa loob, matapang. Ina, hindi matapang yan. Putang ina, kung matapang yan, pumunta sa Pilipinas yan. Humarap yan ng kaso. Hindi matapang yan. Putang ina, nasa Amerika, paano tatapang? Yung tapang niya, supot. Yun lang masasabi ko. Sorry pero totoo ito. Magalit na kayo kung magalit. Pero supot. Wala akong bilib sa taong daldal ng daldal dahil nasa ibang bansa. Supot ang tawag ko dyan. Dito kayo sa Pilipinas, harapin nyo. Ako nga putang ina, napakarami ko ng kaso eh. Diba? Bakit nga? Ganito dapat. Gusto natin ng harapin natin. Putang ina, puro katapangan eh. Puting ahas, puting ulul, puting ahas. Baka puro kasinungalingan. Hindi tama eh. Kasi alam mo mga kababayan, ang tunay na pakikipaglaban ay hindi hinahaluan ng kasinungalingan. Ang tunay na pakikipaglaban ay purong katotohanan lamang. Kasi kung magsisinungaling ka, gusto mo lang kasi ng propaganda against your enemy, ang mangyayari, wala kang pinagkaiba sa kanila. You are not really fighting for the truth. You are just fighting against that person. Hindi iyon ganun. Tayong lahat, mga kababayan, tayo ay lumalaban dahil we have a corrupt, abusive, criminal government or public official. Not all in the government. I'm sorry. But public official. Marami tayo niyan. Napakarami natin yan. Yan ang nilalabanan natin. So, if you're fighting against them, if you're fighting against corrupt official, tapos tayo naman, papasok tayo sa kasinungalingan for the sake of para lang banatan mo yung corrupt, corrupt din po ang ibig sabihin nun. Bakit? Lumalaban ka against dito sa mga corrupt, pero dahil bayad ka naman. Diba? Wag ganun. Sana, yung totoo lang. Kasi, truth will prevail. I'm telling you, kaya nga itong nangyari, natatawa ako na nabibuisit ako. Nabibuisit ako kasi kinakalkal ninyo yung buhay ni Pangulong Duterte. Nabibuisit ako, pati yung konting kaligayahan ni Pangulong Duterte, inaaway nyo. I mean, halimbawa na lang, diretsuhan tayo. Kung may awayan kay Hanilet at saka yung iba pang mga jowa, huwag ka na makialam. Bakit sausaw ka? Sino ka ba? Di ba? Bakit mo sasawsawan yung away nila? Again, wala akong kinakampihan sa mga girlfriend, ha? Wala. Ang akin lang, wag mo nang sawsawin. Kung galit si ganito kay ganito, bakit sasali ka? Jowa ka rin ba? O gusto mo maging jowa din? Sorry, hindi ka papatulan. Ang pangit mo, animal ka. May taste naman si Pangulong Duterte. Amoy danggit na yan. Hindi, totoo. Huwag mo nang sawsawan yan. Hayaan mo silang mag-away-away na magjojowa. Hindi mo na problema yan. Problema na ni Pangulong Duterte yan. O, di ba? Depressed na nga yung tao ngayon. Sa tingin mo, hindi nakakarating ang lahat ng balitang ito? Ano kaya sa tingin mong nararamdaman niya sa kumakalkal dito? Sasabi mo, Duterte supporter? Ulul. Tinawag mo ngang Mangkanor. At yan ay proven. May video yan. Tapos sasabi mo, Duterte supporter ka, lumayas ka nga dyan. O, ito na. So, depressed.
So ako siyang ipangutana nga og ibaligya ba tong balay Ayan, tinanong daw ni Pulong kung ibebenta yung bahay ng lola nila. sa among lula, sa dili daw to ibaligya. Sabi niya, sabi ni Pangulong Duterte, wag daw ibenta. Hindi siya papayag. Sino ba kasi nagbebenta? Sige nga. Sino sa tingin nyo nagbebenta? May mga nagagalit sa amin sa programa namin sa Banateros kagabi. Huwag niyong pinakikialaman, karapatan niya ibenta yan. Sino? Sino may karapatan? Sige nga. Mas kakampihan mo? Yung nagbebenta? O si Pangulong Duterte na nagsasabing huwag ibenta yan? Hindi siya papayag na ibenta yan. Di sa musugot. Yan nagi ako nang gidiretso nga imong balay diya sa O, tapos dumiretso na ako. Yung bahay mo sa Doña Luisa, ibebenta ba? O, yan, diniretso na. Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga O, bakit bebenta? Yan ang unang bahay ko. O. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ayaw niya talaga ibenta. mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw. O, si Anilet may sarili namang bahay, malaki pa. Naku po, patay tayo dyan. O. Bakit? Dahil kinalkal nyo, mga putang ina ninyo. Ayan na, pinangalanan na. O. O, dahil kinalkal ninyo, sino apektado niyan? Sa tingin nyo si Anilet lang. O di pati si Kitty tatamaan na naman. Magkakasundo na sana ito magkakapatid. Pero dahil sa pangkakalkal mo, putang ina ka, o di magkakaroon na naman ng friction. Kasi nga ikaw, baka kang pera, kang animal, kang chismosa ka. So mo to yung tubag. So di daw niya ipabaligya. O ayaw talaga niya ipabenta. Pero kung ibenta niya nilit, wala raw siya magagawa. Kalkal pa mo, kalkal pa. Kalkalin mo pa! Dami pang pwedeng kalkalin dyan, tangina ka. Kung nabaligya na ni Hanilet, ako kung ipangutan na nga kung ang titulo ka kinsa, murag ni sulti mo doon. Tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanilet daw, hindi malinaw ang sagot Ka niya. Hanilet daw, murag ana. Wapo ko, way klaro po riyan tubag. Pero O, kung ibenta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. Yun, naku po, yan na, palakpakan natin yan. Ay, nako. Sana talaga, pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Hindi, ako Ako, sumobra Sorry I hate to say it, pero sumobra. Sumobra. Alam mo, gusto mo ng real talk? I-real talk ko kayo. Ganito ang lalaki. Even if hiwalay sila nung nanay nito ni Pulong at saka ni Sara at saka ni Baste, kahit hiwalay sila niyan. 'Di ba? Yan ang original. Yan ang original. Yan nga ang sinabi ni Vice President. Yan ang original. The rest, girlfriend lang yan. And because of that, I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako nagsabi niya na, hindi ako, huwag kayo magalit sa akin. Kung nagagalit kayo sa sinasabi ko ngayon, si Vice President Sara Duterte nagsabi niyan, doon kayo magalit. Including Hanilet, there are all girlfriends. Ibig sabihin, alam nilang kalalagayan nila. Ibig sabihin, ilagay mo sarili mo sa tamang lugar. Yan ang katotohanan sa mga lalaki. May mga lalaki na meron talagang original. Okay? Ngayon, meron silang mga jowa. Nauuso na ngayon yung mga ganyang style . Nauna lang si Pangulong Duterte.
Pero, dapat kayo mga jowa, alam nyo lugar nyo. Lumugar kayo. Huwag kayong magte-take ng higher pa. Ibig sabihin, kung ano binigay sa inyo, kung anong inano sa inyo, pumayag ka eh. So hanggang dyan ka lang. Yun ang sinasabi. Di ba? Kaya nga, sabi ni Pulong, sabi ng mama niya, na dating asawa ni Pangulong Duterte, pag lumabas siya, atin na lang. Atin na lang. Doon na siya tumira. Kasi, this is so sad. Hindi po ako nagsabi nito ha. Si Pulong ang nagsabi nito. Si Ma'am Hanelet ang nagbebenta. At ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nila, may bahay naman siya dun ha. Ibig sabihin, hindi niya bahay yun. Although, maybe yung title sa kanya ay pinangalan. O maybe kay Kitty, we do not know. But in reality, it's the house of PRRD. But siguro, through alam mo yon, legal pinangalan na lang sa asawa. Sa asawa kay Ma'am Hanelet o kay Kitty, we do not know. Pero, yun talaga ang bahay ni Pangulong Duterte. Kaya nga ayaw niyang ibenta. 'Di ba? So, dahil doon sa, again wala sanang issue to eh. Wala sanang issue to kung hindi lang dahil doon sa putang inang bungangerang, ayokong pangalanan niyang animal yan eh. Hindi siya worthy na ipangalanan kasi wala na nanonood dyan sa hayop na yan kung hindi yung mga kulto niya eh. Na wala akong pakialam dun sa kulto niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sana ngayon maniwala na kayo. 2 beses na kayo nabudol eh. Nabudol na kayo kay Marcos, nabudol din kayo doon sa luka-luka na yun. Sinabi ko na sa inyo yan eh. Yan tao na yan, pera-pera lang yan. Yan tao na yan, kaya nag-anti-Marcos yan kasi hindi kinampihan. Kasi alam mo, eto dapat kayo mga nanunood, umiwas na kayo na kahit sinong vlogger, kahit kakampi ko pa, kahit banateros pa, o kahit ano pa, kahit kasamahan ko sa SMNI, basta umiwas kayo sa vlogger na feeling entitled. Yung hindi lang mapagbigyan, nagwawarla na. Red flag na dapat yun. Ganyan ang nangyari diyan sa luka-luka na yan. Mas kinampihan ng mga Marcos si TP kesa sa kanya. Kaya nagwarla yung animal na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, darating ang panahon, tingnan ninyo, darating ang panahon, magiging anti-Duterte yan. Anti-BP Sara Duterte yan. Ngayon, malakas lang ang loob niyan kasi halatang may nagbabayad sa kanya para manggulo. Kaya sana, next time, red flag na sa atin yan. Ang mga vloggers hindi dapat mayabang. Hindi dapat na, ako lang ang magaling, kaya kailangan papasukin ako. Pag hindi ako pinasok, pag hindi ako in-acknowledge, ayoko na. Babanatan ko na yan. Tanginang yan. Hindi, kami kabilin-bilinan ko sa banateros yan. And I set an example. Pag hindi tayo binibigyan ng pass o kahit ano, uwi na lang tayo. Wag na tayo makigulo. Hindi, kasi yung iba kasi, hindi lang nabigyan ng pass, hindi lang napalusot, hindi lang naging VIP. Uuwi yan, tas magpuputak. Babanatan yung kusino man yun. Dapat pagka ganun, isipin mo na lang, baka busy lang yung organizer, na maaaring nakalimutan lang. Uwi ka na lang. Hindi, totoo. Okay na yun. Hayaan mo sila. Bakit ba? Sino ka ba? Huwag ka masyadong mayabang. Alam mo yun?
You are vlogging because of your country and because you are supporting the people who would help your country. Ngayon, kung yung mga taong maaaring makatulong sa bayan mo, hindi ka binigyan ng importansya, sandali. Binablog mo ba sila dahil gusto mo mabigyan ka ng importansya? O binablog mo sila dahil makakatulong sila sa bayan mo? Naintindihan mo? Ngayon, kung hindi ka nila bigyan ng importansya, okay lang yan. Ang imahalaga, nakatulong ka dun sa tao para matulungan yung bayan mo. Yung ikaw, uwi ka na lang. I mean, okay na yun. Huwag ka mayabang. Yan ang problema. Napunta ka lang ng Amerika, akala mo kung sino ka na. Sana ko anak ka ni Donald Trump. Gago! Hindi, di ba? Sorry pero hindi ho naman lahat. Marami naman Pilipino sa Amerika na napaka-humble. Marami akong kamag-anak dun eh. O, mga taga kay OGC din, napaka-humble niyan kahit mga mayayaman yun nandyan. Oo. Pero minsan tayo mga Pilipino, napunta lang tayo sa Amerika. Meron din akong kamag-anak na ganyan. Napunta lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin sa sarili, mas mataas na ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa mga Pilipino sa Pilipinas. Sigurado ako may mga kamag-anak kayong ganyan, mga kaibigan kayo eh. 3 buwan pa lang sa Amerika, di mo na makausap ng Tagalog. 3 buwan pa lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin niya sa sarili niya, feeling niya American citizen siya. Di ba, may ganyan eh. Itong bruha na to, napunta lang ng Amerika, akala mo, I'm American passport, ulul. Ang tae mo, Pinoy pa rin. Ang tae mo, amoy adobo pa rin. Yan ang totoo. Yang ano mo, amoy danggit pa rin. Tama, mali. Diba? Huwag tayo mayabang. Ito, tuloy natin to. Nabaligyan na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sultig yun nga, og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. Sa bahay na, ayan. So, yan ang gusto ng mga lehitimong anak. Si BP Sara Duterte, si Baste, at saka si Pulong. Sa bahay na lang namin siya titira. Alam mo, tangina. Ayokong pag-usapan to. This is too personal to me. Pero buti na lang mabait ang kapatid ko din. At saka, alam mo yun, ayokong pag-usapan to na I don't wanna go with the flow of my family. Pero, kung ako tatay ko, kung sino yung mahal niya, kung sino yung gusto niya, yun din ang susuportahan ko. At kahit hindi pa yun ang, halimbawa, hindi pa yun ang nanay ko, kasi patay na nanay ko eh. Ano ko yan? Suportahan ko yan. All throughout. Talagang, buti, ganun din ang kapatid ko. Diba? Kasi bakit mo aawayin? Bakit mo, hindi, halimbawa lang. Kunwari lang, buti na lang, hindi ang tatay ko mabait. Stick to one. At a time. Hindi, biro lang. Nanonood pa naman yun. Hindi, stick to one lang. Di ba? Pero kung sakali lang mag-decision siya na stick to one every month, every year, hindi ko pa kikialaman kung sino yun. Di ba? Hindi yun eh. Ang importante sa akin, yung tatay ko. Mahal niya. Yun, okay na sa akin yun. Masigaya ka. Oo. Hindi ka sinasampal. Hindi naman niya papasampal. Malakas ang personality ng tatay ko. Hindi niya, I mean, ano yun? As a matter, basta. Ano yun sa ano ko? Walang problema. I mean, kung yan ang magpapaligaya at mag-aalaga sa'yo, go ako dyan. 100%. Itong putang inang luka-luka na to. Bakit? Pag tumanda ba si Pangulong Duterte at nakalabas dyan, aalagaan mo ba siya? Hindi, di ba? Aalagaan mo ba? Hindi naman, di ba? Sa'yo ba uuwi? Hindi. Huwag ka na makialam. Pakialamero ka eh. Hindi naman sa'yo uuwi yung tao. Doon sa mga jowa niya. Mga. Bakit ka nakikialam? Unless binayaran ka. Ganun, wala, alam mo, pinanood ko, one time pala tama, isang araw si Joey tsaka yung isang vlogger, nakalimutan ko na yung pangalan. Pinanood ko, tapos yung mga sinasabi nila,
Sabi ko, hindi lahat hindi lahat pabor ako doon sa sinasabi Pero may punto eh. Sabi ko, tama nga naman. Bakit actually marami pa lang hindi ako pabor. Kasi sila okay silang kalkalin talaga yung makipagsagutan. Hindi 'yun ang gusto ko. Ang gusto ko, drop it. Diba? O stop it, ika nga. Stop it. Huwag na kayong sumausaw dyan. Kung saan gusto ni Pangulong Duterte, yun na lang kayo. Ang may karapatan lang magdesisyon sa pamilya nila ay yung first family. Etong sila Pulong, yan ang talagang masasabi mo. Si VP Sara Duterte at si Baste. The rest is the rest. Yun lang. The rest is the rest. Ibig sabihin, including Kitty when I say, nakakalimutan ko lang banggitin. Pag sinabi kong anak kasama si Kitty. Okay? Si Kitty ay pure-blooded Duterte. So, kaya lang, dahil nga dito, naiipit gayon siya. Bakit? Sa kagagawa nitong luka-luka na to. Ang ganda na, isipin nyo mga kababayan. Kaya kung kayo talaga Duterte supporter, hindi nyo susundan yung luka-luka. Hindi kayo Duterte supporter kung sumusunod pa rin kayo hanggang ngayon sa kanya. Ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Ayun ang totoo. Kasi isipin niya, yung unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak. Because of nangyari sa kanilang tatay. Sarap dun makita yung pamilya mo. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila at isa't isa. Pero dahil sa ginawa nitong putang inang luka-luka na to, animal kang, hayop ka, wala ka sigurong pamilya at wala nagmamahal sa'yo, animal ka. Dahil sa ginawa mong yan, magkakaroon patuloy ng konting gap between this family and the family and kay Kitty. Dahil sa ginawa mo. Hindi eh. Kalkal ina ka eh. Okay. Daghan naman ikaw ganun yung balay. May balay ang mga amahan dito, pwede nang pwede. Grabe, no? Walang bayan tatay namin ngayon. Pwede naman siyang tumira sa bahay namin. Pag ako talaga nakita ko yung animal na yan, pagsasabihan ko talaga yan. Huwag kang pakialamero, hindi ka Duterte. hindi ka Duterte. As a matter of fact, hindi ka nga Duterte supporter eh. Tumalong ka na lang nung iniiwan ka ng mga Marcos eh. Yan ang fact. It's a fact. Iniwan siya ng mga Marcos kaya siya tumalon sa Duterte. Kasi mawawalan siya ng followers. Wala siyang kita, wala siyang pang social climbing buhay niya. Hindi nyo ba kita? Halatang social climber? Alam mo yung mga nasa Amerika na social climber? Naku, maraming tatamaan nito. Oo, yung mga kulto mo, pare-paro kay social climber eh. Ng mga wala namang pera, umaangkla lang sa mga asawa ninyong puti o itim. Yan ang totoo. Pero kayo, walang pera. Kaya nga kay social climber eh. Ngayon, umaangkla ka ngayon dito sa vlog mo na 30,000 ang ano. Kaya nga gusto ko nga gumawa rin eh. Alam mo yung membership? May membership dito eh. Gusto ko lagyan yung merong, sa akin hanggang ano lang eh. Hanggang 5,000 lang ang membership ko. Sa mga ano dyan, wala namang problema sa membership. Eto, linawin natin. Walang problema dyan. I don't have problem with YouTuber na naglagay ng membership. Ang pinakamataas nga yung 29,000. Pinakamataas yan sa membership. Gusto ko nga gumawa niyan eh. Baby ko si Banat Bay. BBB. Baby ko si Banat Bay. Ibig sabihin talagang love na love ko siya. Lalagyan ko yan 29,000. Naniwala naman yung iba. Pero pagkano, sige, tutuhanin ko yan. Hindi, wala namang masama doon. Alam mo kung asan lang ang masama? Yung pinupunan nila yung pinagkakakitaan ng iba.
Eto to be frank, hindi ako pabor doon. Hindi ako pabor doon sa nagbebenta ng merchandise, nagbebenta ng libro, nagbebenta ng kung ano-ano. Hindi ako pabor doon. Pero walang masama doon. Okay? Hindi lang ako pabor para sa aking isang vlogger. As a matter of fact, pinag-usapan na namin Banateros yan. Kung kami man magbebenta ng merchandise, Banateros. Yung pangalan namin, Banateros. Yung brand namin na Banateros. Pero yung, hindi parang, sa akin po ito again, hindi masama, pero para sa akin, parang hindi ko ata kaya magbenta ng Duterte tapos ibebenta ko. Nang may tubo. Walang masama, pero hindi ko kaya. Parang hindi ko hindi ako 100% convinced doon. Pero walang masama doon. Okay? Kaya nga kami, pag nagpagawa kami ng sticker, nagpagawa kami ng sombrero, pag nagpagawa kami ng kung ano-ano, wala. Bigay lang, libre. Kasi nga ayaw namin. Ang masama kasi, yung nagsasabing, yung luka-luka nagsasabing binibenta daw, pinagkakakitaan daw ang pangalan ni Duterte nitong mga grupo ni Joey. Anong ginagawa mo dun sa membership mo? Ikaw nga, pinagkakakitaan mo din yung pagbablog mo. Sana nga kung meron kang analyzation. Wala Puro chismis lang ginagawa mo Sabi ni ganito, nagtataka nga ako sa inyo. Ewan ko nga ang tanga-tanga rin kasi ninyo Yung mga vlogger nakaaway niya ngayon. Ang tanga-tanga nyo rin Matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Bakit kayo naniniwala? May pinakita bang, hindi kasi ang tapang niya. Anong pakialam ko? Si Gadon matapang din Kaya tinan mo, magkaka-level sila ng utak. Wala bang ang kontribusyon para sa maintindihan mo mga issue sa buhay o issue sa politika? Wala. Binulong ng puting ahas. Sabi ni puting ahas. Hindi, matagal ko nang sinasabihan tong grupo nila Sinasabihan ko na wala namang kwenta yung Maharlika na yan. Sige nga. Magpakita nga kayo ng analyzation yan. Wala. Ano yan? Hindi, sabi lang ni puting ahas. Kayo naman nagpaniwala. Sinabi ko na sa inyo, kalokohan yan. Umabot yan hanggang inner, kayo mga nanonood dito, na mga inner circle na mga Duterte, bilib na bilib kayo Bilib na bilib kayo. Kahit yung mismong inaaway ngayon, niyang Maharlika na yan, bilib na bilib kayo niya noon ngayon, kayo na biktima, Bilib pa ba kayo? Di ba, ang tagal ko na sinasabi sa inyo, walang kwenta yan. Yan ang taong manunuka. Tama, tuka. Yun, tuka. Hindi, tuka ba yun? Sa ahas. Yun. Basta ganun. Ahas yan. Pinaniwalaan. Yung sa mong balay? Sir, kay worried bagod ang buong Pilipinas o mostly support ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw. Ang kuan gid namo nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sabong amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang adtuhanan ng lugara. Sir, yun na nga Yun na nga yung sinasabi natin Hindi na ito issue ng usapin na kay Pangulong Duterte yung bahay. Diba? O sino may karapatan ng titulo. Hindi yun Ang usapan dito, all of Davaoenos, part na ito ng kanilang history. Tourist spot na yan. Kayo mga OFW, pag umuwi kayo sa Pilipinas at kaya nyo dumaan sa Davao, yan ang una ninyong pinupuntahan. Tama, mali. Kaya, hindi yan question na may karapatang bang ibenta yan. Sino ba may karapatang ibenta? Hindi na yun Di ba? may sigutan ba ninyo, sir, ni Ang RD? Ana siya nga kuan daw. Sa iya daw mga common law wife mo niyang Mga. Ang linaw po niya mga common law wives. Anong ibig sabihin ng mga? Mangantayon, ganon, mangantayon. Mga. Ibig sabihin, marami.
Marami. Sulti. Katong kang Ma'am Jazz, anak siya nga, wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di man sila igsuon, so wala daw sila yung relasyon. So, sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 kabuok des Davao, Kuyawan. pangita na lang daw muglain, kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. So, doon sa pa. Di ba, tinanong nga natin yan sa mga taga Davao. Actually, yung mga nire-reveal ngayon, meron pa eh. Ako, hindi na ako magsalita. Marami ko alam. Hindi ako magsalita. Pero, bakit? Kasi, alam mo yun, eto feeling close kasi, yung luka-luka na yan. Feeling, alam mo yung parang, kaming mga nakakaalam, yung mga taga Davao, yung mga may kakilala kay Pangulong Duterte, matagal na naming alam na madami. Pero wala kaming pakialam. Hindi namin pinag-uusapan. Ikaw, ngayon mo lang nalaman, dakdak ka ng dakdak. Akala mo, anak ka talaga ni Duterte. Gago! Alam mo, nilabas mo yung totoo mong kulay. Nagmukha kang tanga. Yung feeling mo, ang dami mong alam, lahat ng mga inner circle ni Pangulong Duterte, alam na yan noon pa. Kaya lang, ba't namin pag-uusapan? Ba't namin pagkikwentuhan? Tanga ba kami? Ikaw lang ang tanga. Bahit sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan, hindi ko naisgutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Impeachment? Nagsiguro sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw po ni Inday ang Davao. Ako rin pong ito ba nga, nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa mga imbitasyon, yung ginatubang mga tao. Mura to yung pangutana, sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung usa daw inyong experience now na mura extended yung time diri sa Europe, sir, pwede ni angay na mo karon sa Europe, sir. Mura na ganit. Memorize na ganit ako mga dalan diri. Oh. Kita kay tugnaw, sir. Init oy. Init gani guys, sir. Sige paningon. Bakit kaya tinanong ko malamig? Naka-t-shirt, wala nga jacket, tinanong mo pa kung malamig. Joke lang. Pugog masahe niya. Okay, medyo init na pod sa sulod. How's his health, sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala yung aircon das. Maayos pa rin naman ang isip, pero payat lang. Hindi na, tinanong din namin yan kay Sir Bong Duterte nung nakasama namin nung birthday niya. Yung kapatid niya. Payat daw talaga. Nahawa nga kami. Dami niya nga kinwento pero di na lang namin chichismis sa inyo. Hindi kami gaya nung luka-luka. Hindi. Totoo lang. Kung kami lang tarantado, ikikwento namin lahat ng nalalaman namin. Para kumita kami. Katulad mo, ulul ka. Para lang kumita, may content, kikwento namin. No, di ba? Kaya lang hindi kami ganun Ikaw lang yung feeling, ganyan na ugali ng isang social climber Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, social climber yan Ano ba ang ugali ng social climber? Yung mahilig magbanggit ng pangalan, anong tawag doon? Name dropping. Ano ibig sabihin ng name dropping? Yung babanggitin yung pangalan na ganito-ganito. Pero yung ugali din ng pagiging name dropping, yung sinasabi niya na meron akong alam, na may connection ako, ito ang alam ko. Kayo walang alam, ako maalam kasi close kami. Ikaw, kararating mo lang dyan. Ilang beses ka palang nakasama, ang dami mo nang alam. Nakakala mo totoo. Hindi, kaya nga yung mga naniniwala, ang tanga-tanga nyo. Bagong salta lang yan, walang kaalam-alam yan sa pamilya ng mga Duterte, hindi kinakausap yan ng mga Duterte. Nung kinausap nga yan, pinagalitan pa. Hindi nyo alam. Sus. Tapos ngayon, feeling close. Ay naku, sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, one day, anti-BP Sara Duterte. Pusta tayo. Sino makikipagpustahan dito? Ilagay mo yung pangalan mo dyan. Pusta ako. Solid Duterte yan. Sige, ilagay nyo yung pangalan nyo, babasahin ko.
Ibubusta ko sa inyo one day, magiging anti-VP Sara Duterte yan. Pusta tayo. Pag yan, tuluyan ng nilaglag at hindi na nakahingi ng pabor. Kasi nga, yan ang mga nakakatakot sa mga vlogger eh. Yung feeling entitled na pag hindi sila nakakuha ng pabor, babanatan lang nila. Alam nyo kung bakit? Maraming ganyan, lalo na sa kampo ng mga tanso. Maraming ganyan na feeling entitled, feeling, importante ko. Hindi, wag ganun. Kato amang kung asa may gamiting electric fan naman na rumabrihan man noon ang kuan ang bintana. Isa pa na, napa may question, ma'am? Basog na pang, kung ano lang kung, last message ni mo sa mga kababayan nato. Like I said, sa ato akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta, sa akong amahan, o sa akong igsuon nga si BP Inday, o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudtong pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Salamat. Salamat, sir. Grabe, Thank you, sir. Yun yung tipo ng tatak Duterte. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na lang ako, intindihin nyo na lang yung buhay nyo, hindi mahalaga yung buhay ko. Alam mo yun? Yan dapat ang klase ng puso ang meron ng mga vlogger ni Duterte. Yung ganyang meekness, yung ganyang pagiging humble na hindi ako mahalaga. Si Pangulong Duterte nga, ganun ang thinking niya eh. Kalimutan nyo na ako. Importante yung buhay nyo, asikasuhin nyo.